Nagkaroon ng isang malaking party sa Pallet Town para sa pagbabalik ni Ash. Nagpasalamat si Ash sa lahat ng sumuporta sa kanya sa league, habang sinabi naman ni Delia na dapat pasalamatan si Professor Oak sa paghahanda ng party. Nagpasalamat din si Ash kay Pikachu at sa iba pa niyang mga Pokemon dahil sa kanilang suporta. Aminado si Brock na masarap mag-party sa Pallet Town dahil sa dami ng masasarap na pagkain. Pinayuhan ni Misty si Ash na hayaan ang mga Pokemon na mag-enjoy din sa selebrasyon. Sumang-ayon si Ash dahil alam niyang hindi siya makakarating sa league kung wala ang mga ito, kaya inilabas niya ang lahat ng kanyang mga Pokemon. Plano sana ni Ash na ilabas din si Charizard, pero pinigilan siya ni na Misty at Brock dahil baka manggulo lang ito. Noong una ay hindi kumbinsido si Ash, pero nang maalala niya ang mga nakaraang pangyayari, nagpasya siyang huwag na lang itong ilabas. Napansin ni na Brock at Misty na tila nagbago na ang ugali ni Ash pagkatapos ng league, pero nakita nilang tumatakbo pa rin ito agad para kumain. Nagpanggap ang Team Rocket bilang mga tagapagluto sa party. Lumapit si Ash sa kanila at inorder ang lahat ng pagkaing mayroon sila. Tuwang-tuwa ang Team Rocket dahil gumagana ang kanilang plano at binigyan si Ash ng sobrang anghang na pagkain. Kumain sina Brock, Pidgeotto, Bulbasaur, at Squirtle, at agad silang nagbuga ng apoy dahil sa tindi ng anghang. Ginamit ni Staryu ang water gun para palamigin sila. Sinabi ni Ash na hindi lang sila sanay sa anghang, pero nang kumain siya, nagbuga rin siya ng apoy. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha ng Team Rocket si Pikachu at tumakbo. Pagdating sa kanilang pwesto, tinanggal ng Team Rocket ang kanilang disguise. Galit na ibinato sa kanila ng grupo ni na Ash ang mga maanghang na pagkain. Nang makain ito, nagbuga rin ng apoy ang Team Rocket. Tumakas ang Team Rocket kaya gumamit si Squirtle ng water gun, pero hindi na sila abot nito. Nagbato naman ang Team Rocket ng mga bomba para sirain ang kasiyahan sa party. Sinubukan ni Pidgeotto na butasin ang balon ng Team Rocket. Gayunpaman, pinindot ni Meowth ang isang buton para makagawa ng bagong balon. Inilabas ni Jessie si Arbok at gumamit ng Poison Sting kay Pidgeotto, kaya nahulog ito. Sinalo ni Ash ang kanyang Pidgeotto. Napilitan si Ash na ilabas si Charizard dahil naisip niyang ito lang ang makakaligtas kay Pikachu. Binaliwala lang ni Charizard ang pakiusap ni Ash at dumiretso ito sa lamesa ng pagkain. Pero nang pasabugin ng Team Rocket ang lamesa, nagalit si Charizard at sumugod sa kanila. Nagbato ng mga bomba ang Team Rocket, pero ibinalik lang ito ni Charizard sa kanila kaya sumabog ang kanilang balon. Nakuha ni Charizard si Pikachu, kaya akala ni Ash ay susunod na ito sa kanya, pero binugahan lang siya ng apoy ni Charizard at sinira ang buong party. Nahulog ang Team Rocket sa gitna ng isang puno kung saan may mga nagtatagong Pidgey at Pidgeotto. Pag-akyat ni Jessie, tinuktukan siya ng mga Spearow at nakita niya ang isang Fearow na dumarating. Nagpasalamat si Ash kay Oak sa paggamot kay Pidgeotto at humingi ng tawad sa kanyang Pokemon dahil hindi niya inaasahan na gagamitan pala ito ng Poison Sting ng Team Rocket. Ipinakita ni Pidgeotto ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkuskus ng ulo kay Ash. Nasabi tuloy ni Misty na sana ay katulad rin ni Pidgeotto si Charizard. Sinabi ni Ash kay Misty na mapapasunod din niya si Charizard balang araw. Nakita ni Oak ang magandang determinasyon ni Ash kaya binigyan niya ito ng misyon, ang pumunta sa Valencia Island sa Orange Archipelago. Kailangan nilang kunin ng isang misteryosong Pokeball, ang GS Ball, na hindi pwedeng i-transport tulad ng pangkaraniwang Pokeball. Naisip ni Brock na maraming babae roon dahil isa yung beach kaya tinanggap niya ang misyon, gaya ni na Misty at Ash. Nagpaalam na sila kina Oak at Delia, bagaman nainis si Ash nang paalalahanan siya ng kanyang nanay na magpalit palagi ng kanyang panloob. Habang binabagtas ang kagubatan, napansin ng grupo na masyadong tahimik ang paligid. Bigla silang inatake ng kawan ng Spearow na pinamumunuan ng isang Fearow. Nagtaka si Ash kung bakit siya inaatake nito, hanggang sa naalala niya ang Spearow na binato niya noong unang araw ng kanyang paglalakbay. Nag-evolve na pala ang Spearow na iyon bilang Fearow at gusto nitong maghiganti. Tinangay ng Fearow si Ash, pero kinuryente ito ni Pikachu kahit damay rin si Ash kaya nahulog sila sa mga puno. Napunta si Ash sa pwesto ng Team Rocket na hindi makaalis dahil inaatake rin sila ng mga Spearow at Fearow kapag lumalabas sila. Dahil dito, nagpa siya si Ash na tulungan ng mga Pidgey at Pidgeotto na ipagtanggol ang kanilang sarili. Tumalon-talon si Ash sa puno para mahulog ang Team Rocket at habulin ito ng mga Spearow. Sinabihan ni Ash ang mga Pidgey na lumikas na, pero tila wala silang interes na kumilos. Inilabas ni Ash ang kanyang sariling Pidgeotto. Kinausap ni Pidgeotto ang ibang Pokemon at pinangunahan sila palayo sa puno. Gayunpaman, bumalik ang Fearow at sinaktan ng Pidgeotto ni Ash. Sinabi ni Ash na masyado nang napinsala si Pidgeotto para lumaban pa. Ngunit biglang nag-evolve ang Pidgeotto ni Ash at naging isang malakas na Pidgeot. Isinama ni Pidgeot si Ash sa pakikipaglaban sa Fearow sa himpapawid. Inutusan ni Ash si Pidgeot na gumamit ng Gust Attack at Quick Attack para talunin ang Fearow.
Pagkatapos, tumalon si Pikachu sa likod ng Firo at ginamitan ito ng Thunderbolt. Sinubukang hulihin ni Ash ang Firo pero hindi siya nagtagumpay dahil may lakas pa itong lumaban. Pinangunahan ni Pidgeot ang mga Pidgey at Pidgeotto na atakihin ang Firo. Dahil marami ng pinsalang natamo, napilitan ng Firo na tumakas na lang. Sinabi ni Ash kay Pidgeot na mas mabuting manatili muna ito roon para protektahan ang mga kasama nito sakaling bumalik ang Firo. Nangako si Ash na babalikan niya si Pidgeot sa oras na maihatid na nila ang Pokeball ni Professor Oak. Well, let's go get that Pokeball, Doc! Malungkot man, nagpatuloy na sina Ash, Brock, at Misty sa kanilang misyon. Samantala, hinahabol pa rin ng mga Spearow ang Team Rocket. Tinitingnan ni Brock ang Valencia Island sa kanyang guidebook habang nag-iisip ng mga babae. Habang si Misty naman ay sinabi na gusto niya lang na magkaroon ng tan pagdating nila sa isla. Lumabas si Ash mula sa isang tindahan na puno ng groceries ang mga kamay, iniisip na tatagal ito ng ilang linggo dahil aabuti ng isang buwan kung maglalakad lang sila. Nabasa ni Brock na kung sasakay ng blimp, isang araw lang ang biyahe. Hiniling ni Ash na sana ay may pera sila para umarkila ng blimp. Narinig nila ang dalawang lalaki na nag-uusap tungkol sa lottery kung saan maaaring manalo ng mga premyo, kabilang ang biyahe sa blimp patungong Valencia Island. Inisip ni Ash na ito na ang pagkakataon nila, bagaman hindi naniniwala si Misty na mananalo siya. Ganun pa man, nanalo si Ash ng pangunahing premyo, ang flight patungong Valencia Island. Nakipag-ugnayan ng Team Rocket kay Giovanni na naglipat sa kanila sa isang blimp brigade at sinabing mga espesyal na tauhan lang ang ipinapadala doon. Karangalan ito para sa Team Rocket at sinabihan ito ni Giovanni na huwag siyang bibiguin. Inakala ng Team Rocket na nagtitiwala na sa kanila si Giovanni, ngunit ang totoo ay wala lang talagang pakialam si Giovanni kung bumagsak man ang blimp dahil hindi na rin naman ito kumikita at may insurance naman ito. Nakita ng mga bida ang dambuhalang blimp. Napansin ni Misty na luma na ito, ngunit tiniyak ni Ash sa kanya na walang problema rito. Narinig sila ng dalawang lalaki at nagkwento na ang blimp daw ay pinamamahayan ng multo. Biglang lumitaw ang Team Rocket bilang mga host ng blimp at itinulak ang mga bida papasok, habang sinasabing walang multo doon. Pagkasakay ng mga bida at ng Team Rocket, lumitaw si Jigglypuff at nakakita ng isang lever na inakala niyang stand ng mikropono. Tumalon si Jigglypuff dito ngunit hindi sinasadyang naitulak ang lever, na naging sanhi ng paglipad ng blimp habang nasabit naman si Jigglypuff sa isang lubid. Pumasok ang mga bida sa isang silid, ngunit nakitang hindi ito first class. Nakarinig si Ash ng isang lumalagitik na tunog at bigla siyang nahulog sa nabutas na sahig. Hinila siya ni na Misty at Brock pataas habang lumitaw naman si Jessie na nag-aakalang nagre-relax lang sila. Dumating si James at sinabing handa na ang hapunan. Napansin ni Brock na malamig ang sabaw, kaya sumagot si James na isa itong espesyal na recipe. Tumagilid ang blimp, kaya tinanong ni Misty sina Jessie at James kung sino ang nagmamaneho nito. Hindi rin nila alam kaya pinuntahan nila si Meowth. Sinabi ni Meowth na nagluluto siya at lumipad lang mag-isa ang blimp na iyon. Dahil dito, nagmamadaling pumunta ang Team Rocket sa control room. Nagtalo sila kung sino ang dapat magmaneho, ngunit dahil walang nakakaalam, sinunod ni Meowth ang mga instruksyon sa manual. Nabasa niya na ang blimp ay may dalawang tank na kailangang balansehin, kaya kung ang isa ay mawala ng tubig, kailangang bawasan din ang isa. Hinila ni James ang lever at pinakawalan ng tubig. Gayunpaman, naging unstable ang blimp at nahirapan si James na panatilihin ang balanse nito. Matapos ang ilang sandali, naging balanse na ang mga tank at naging stable ang blimp. Ngunit napansin ni James na may paparating na bagyo at sinubukang magbawas pa ng tubig para makalipad sa itaas nito, pero wala nang laman ang mga tank, at pumasok doon si Jigglypuff. Nakita ni Meowth na ang malaking pulang buto na lang ang tanging pag-asa, hahayaan itong lumabas ang gas at pababagsakin ang blimp sa tubig. Ayaw sana ni na Jessie at James na masira ang blimp dahil ayaw nilang mabigo si Giovanni, pero inisip na lang nila na hindi magagalit ang boss kung dadalhin nila si Pikachu sa kanya. Samantala, labis na nahilo ang mga bida sa nangyari, at napansin ni Misty na nawawala si Togepi. Hinanap nila si Togepi sa buong paligid, habang si Jigglypuff naman ay nakapasok na sa loob ng blimp at nabalot ito ng sapin ng mesa o tablecloth. Pumasok ang mga bida sa isang madilim na hall na hindi pa nila napupuntahan. Doon ay nakita nila si Jigglypuff na nakabalot ng tela at napagkamalan itong multo gaya ng sabi ng mga lalaki, kaya napatakbo sila palayo. Samantala, hinahanap ng Team Rocket ang grupo ni na Ash nang makita nito si Jigglypuff at napatakbo rin sila sa takot. Sa huli, nakawala rin si Jigglypuff mula sa tela. Iminungkahi ni Ash na bumaba na sila sa blimp, pero ipinaalala ni Brock sa kanya na masyado silang mataas, habang ayaw namang umalis ni Misty nang wala si Togepi. Lumitaw ang Team Rocket at gusto nitong makuha si Pikachu, kaya inilabas nito sina Arbok at Weezing.
Susugod na sana si Arbok, ngunit gumamit si Pikachu ng Thundershock na nagresulta sa pagkakuryente ng lahat. Binalaan ni Misty si Ash na ang mga electric attack ay maaaring magpasabog sa blimp, kaya inilabas na lang ni Brock si Geodude. Itinapon ni Geodude si Weezing palabas ng blimp pero mabilis itong nakabalik at nagsimula ng masira ang blimp. Nakita ni Misty si Togepi sa isang bakal na beam at agad nila itong pinuntahan. Nagdesisyon si Misty na umakyat, kaya inilabas ni Ash si Bulbasaur para balansehin ito habang naglalakad sa bakal na beam. Napansin ni na Jessie at James na habang abala ang mga bida, maaari nilang makuha si Pikachu. Ngunit walang gustong pumunta sa beam, kaya si Meowth na lang ang umakyat na ikinamangha ni na Jessie at James. Kaso nang lumabas na ang blimp sa madilim na ulap ay nasilaw si Meowth sa liwanag at nabitin sa bakal na beam, na naging sanhi ng kanyang pagpapanik. Nalapitan na ni Misty si Togepi nang biglang lumitaw si Jigglypuff para kumanta, pero nahulog ito ng yumanig ang blimp kasama ng Team Rocket. Ginamit ni Meowth ang bahagi ng blimp bilang parachute pero nagsimulang kumanta si Jigglypuff kaya nakatulog sila at nahulog sa dagat. Nakuha ni Misty si Togepi at sinabihan itong huwag nang gagala muli ng ganon. Biglang tumagas ang gas mula sa mga tank, kaya iminungkahi ni Brock na ilabas ang lahat ng kanilang mga Pokemon. Gayunpaman, masyadong mabigat si Onix kaya ibinalik ito ni Brock. Si Brock ang nagmaneho ng blimp habang si Misty naman ang nagsasabi kay Ash kung saan papupuntahin ang mga Pokemon para mapanatili ang balanse ng blimp. Sa kabutihang palad, nagawa nilang lumapag, bagaman medyo malakas ang impact. Nakahinga ng maluwag ang mga bida dahil nalampasan nila ang bahaging ito ng kanilang biyahe. Nakarating si Ash at ang kanyang mga kasama sa Valencia Island, ngunit wala sa kanila ang nakakaalam kung nasaan si Professor Ivy. Bumisita sila sa isang Pokemon Center at nag-flirt si Brock kay Nurse Joy gaya ng dati, ngunit hinila ni Misty ang kanyang tenga. Nagtanong si Ash kung nasaan ang lab at ibinigay ni Nurse Joy ang direksyon. Sinundan nila ang direksyon at nakarating sa isang bahay kung saan sinalubong sila ng mga assistant na nagturo kung nasaan ang propesor. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang Gyarados na lumalangoy kasama ng isang babae. Tumalon ang babae at kinuha ang kanyang lab coat, sabay pakilala bilang si Professor Ivy. Pumunta sila sa kanyang lab at nakita ang isang kakaibang Pokeball. Sinabi ni Ivy na sinubukan nilang buksan ito ngunit nabigo sila, at dahil sa kulay nitong ginto at pilak, bukod sa nakasulat dito na GS, pinangalanan nila itong GS Ball. Tinawagan ni Ash si Professor Oak habang nag-eeksperimento ito sa isang Magikarp at ipinakita ang GS Ball. Binati ni Ivy si Oak at sinabi nila sa isa't isa na binabasa nila ang artikulo ng isa't isa. Pagkatapos ang boring na usapan, nagpaalam na si Ash kay Professor Oak. Samantala, malungkot ang Team Rocket dahil nasira ang kanilang blimp, ngunit hinimok sila ni Jessie na kumpunihin ito para makuha si Pikachu para sa kanilang boss. Ipinasyal ni Ivy ang mga bida sa paligid ng kanyang lab. Nakakita si Misty ng isang Vileplume, ngunit napansin ni Ash na iba ang kulay ng bulaklak nito. Dumating ang mga assistant dala ang pagkain at lumitaw ang iba't ibang Pokemon. Napansin ng mga bida na kakaiba ang kulay ng mga Pokemon at ipinaliwanag ni Ivy na ito ay dahil sa naiibang klima sa isla. Pinagalitan ni na Ash at Misty sina Pikachu at Togepi dahil kinain nila ang pagkain ng Pokemon doon, ngunit hinayaan lang sila ni Ivy. Nakita ni Ivy na ayaw kumain ng Butterfree, ngunit tinikman ni Brock ang pagkain at nalaman ang problema. Nagdagdag si Brock ng mga sangkap sa pagkain kaya biglang ginustong kumain ng Butterfree. Napahiya ng kaunti si Ivy dahil mas marami pang alam si Brock kaysa sa kanya, at bumalik na sila sa bahay. Sa bahay, nakita nilang napakagulo ng paligid, kaya nilinis ni Brock ang lahat at nagluto ng hapunan. Pagkatapos kumain, natulog na sina Ash at Misty, habang binigyan naman ni Brock ng merienda si Ivy. Nagpasalamat si Ivy habang itinatala ang mga galaw ng Vileplume. Biglang may lumitaw na Raticate at nalanghap ang pollen na ikinalat ng Vileplume. Iniligtas ito ni Ivy, at nalanghap din niya ang pollen, kaya nagmamadali silang pumunta sa center. Pinaalalahanan ni Nurse Joy si Ivy na maaari siyang mapahamak, ngunit masaya siya dahil nailigtas ang Raticate sa tamang oras. Kinabukasan, aalis na sana sina Ash at Misty ngunit napansin nilang wala si Brock. Nakita nila itong gumagawa ng mga gawaing bahay at sinabi ni Ivy na nais ni Brock na manatili doon. Kinumpirma ito ni Brock dahil marami pa siyang kailangang matutunan at gawin sa lab ni Ivy. Nirespeto ni na Ash at Misty ang kanyang desisyon at umalis na sila, bagaman naninibago sila na wala si Brock sa kanilang tabi. Kahit may mga tiket si Ash para sa blimp, alam nila ni Misty na naging masama ang huli nilang karanasan sa paglipad. Gayunpaman, nakita nilang mukhang mas maayos ang blimp na ito, habang itinulak naman sila papasok ng Team Rocket na nagbabalat kayo. Gustong kumain ni na Ash at humingi sila ng pagkain, ngunit imbes na bigyan ng pagkain ay ikinulong sila ng Team Rocket sa isang hawla.
Napansin ng Team Rocket na wala si Brock, kaya tinukso nila sina Ash at Misty na magkasintahan daw ang dalawa. Itinanggi ito ng dalawa ngunit kapwa sila na mula, kaya lalo silang tinukso ng Team Rocket. Dahil sa inis, inutusan ni Ash si Pikachu na umatake, ngunit binalaan siya ni Jessie na mapapasabog ng kuryente ni Pikachu ang bakal na blimp dahil puno ito ng lumiliyab na hangin. Nang kukunin na sana ng Team Rocket si Pikachu, biglang lumitaw si Jigglypuff at kumanta. Tumalon palabas ng blimp ang Team Rocket na may suot na parachute, ngunit nakatulog pa rin sila at unti-unting nahulog sa dagat kasama si Jigglypuff. Samantala, naiwan sina Ash at Misty sa loob ng blimp na mahimbing na natutulog habang tinatangay ito ng hangin kung saan-saan.